March 16, 2022, mga 11 a.m. Kumuha ako dito ng chocolate. Lagay ko sa stroller, sa push cart. Pag ikot ko dito, yan, sa lugar na to, meron dalawa dito, mag-asawa. Yun yung nagturo sa akin sa gwardiya. Dito wala, tapos umikot ako, bumalik ako ganyan, lumabas ako dito at kalimutan ko na, matagal na kasi. Basta umikot ako dito ganyan, punta ako dun. March 16 yun ha, 2022, 10 to 11 a.m. Tapos dito ata ako umikot na. Hindi, dito kumuha ako ng soft drinks, pero binalik ko rin. Pag ikot ko dyan, may nakita ako. Nakita ako yung dalawa dito, nandiyan sila sa counter. Diyan sa counter na yan, kausap nila yung pagdaan ko dito. Parang napansin ko, tinuro ako eh. Ginawa ko, bumalik akong ganyan. Nasa bag ko yung siguro mga kulang 15 pieces. Mga, sige, 15 pieces na yun. Ginawa ko, umikot ako, binalik ko dito, ako dumaan, paikot na gano'n, pabalik dito. Lahat ng kinuha ko, dinispose ko rin, kaya hindi ako nahuli. Pero magsha-shoplift talaga ako. Nadala akong metro ng ilaw. March 16 yan. Ay, March 13 pala. March 16, dun sa MOA, sa department store. Pagkatapos March 19, dun ako sa SM South Mall na huli. Kasi yung nagturo sa akin dun sa SM department store sa MOA, halos magka-look alike sila nung taong nagturo sa akin dun sa SM South Mall. Dito pinapasundan nila ako, maski ngayon 2023 yon, 2022 hanggang, kasi matagal ko lang ginagawa ito, pag-shoplift para lang matrace sila. At yung mga sinashoplift ko, may bayad yun. Hindi ko lang masyadong alam, pero sa pagkakaalam ko, mga parang 500 per piece ng kisses na chocolate, na pag 20 pieces katumbas nun isang IC sa program. Ganun, ang dami kong binabagsakan nun. Wala akong ibang pinagbabagsakan nun kundi si Bitoy saka sa asawa niyang Aisa. Wala namang problema doon. Sa program, parang pinapalabas na nakakatulong ako. Kahit pa paano, gumaan yung kalooban ko. Kasi wala akong ibang tinitrace doon, kundi kung saan napupunta yung mga sinashoplift ko.
Hindi ko alam na ganun pala yung nangyayari. Ginagawa nilang IC para magkakitaan sa social media. At yung mga ginagawa ko na to, alam ko to mali. Lahat ng to babayaran ko. At sa SM MOA meron pa akong kasong shoplift doon, kaya nga lang na-dismiss na. Hindi kasi kami hindi umaaten yung complainant ko, yung civilian security agent, ang pangalan ni apelyido Borbe. Pero sa MOA, ito si Judge Kirkanin yun. Pinababaan ako ng warrant of arrest ng February 3, 2023. May 4, warrant of arrest na yun ha. Pumunta na ako doon. Dapat nang kinulong na nila ako eh. Meron akong warrant, hindi pa ako kinulong. Nerset June 15. June 8, sinukuhan ko yung warrant of arrest na pending case sa Parañaque MTC branch 8A. Na yung kaso na yon, light threats tsaka unjust vexation, dati yon sa branch 87. Gawa yun ni Joy Shana Guevara. Dito yung mga kaso ko na to, instant case. Nung nahuli ako ng last 2 weeks, 3 weeks dyan sa SM Sukat, tinitrace nila kung kilala ako sa MOA. Sabi ko meron akong kaso sa MOA. At saka sa SM meron din. Puro shoplift. Hindi ko pinagkakaila to. Shoplifter ako. Ito yung pagmumukha ko. Ako si Edwin Martinez Benson. Nagsha-shoplift ako ng mga chocolate pieces dito sa SM. Ayan, SM na Silverio to. Kasi dito natunugan ko. Parang tinuturo talaga ako, parang tinututukan ako. Ayun nga. Ewan ko. Aksidente lang yun. Hanggang ngayon, yung SM Bacoor, parang lagi lang open ako mag-shoplift doon. Kasi parang may nakita ako dito naka-off yung camera. Yung dito kasi yung mga pinapakita ang ulong pugot, hindi totoo yun. Putang na, sinag ng araw yun sa cellphone kong ginagamit dati. Ginawa nila ng program, naging application. At ngayon, kapag ginagawa nila ng kwento, yung mga ulong pugot, di totoo yun, kalokohan yun. Gawa-gawa lang ng mga Android developers dito sa Parañaque. Dito nagsimula ang pagbuo ng modern technology. Mga Parañaque Municipal High School class batch 1989 tsaka 1990. Sila Ben Oliver Banao at tsaka Ben Brian Banao, magkapatid. Ang profile picture nila dito, rape scene ng dating asawa ko. Minamarket nila yon. Kasi dito nakita ko, hindi pa pala kami mag-asawa. Ganun na yung trabaho ng asawa ko. Di ko alam. Pagmamahal, respeto, paggalang. Yun lang yung pinairal ko sa loob ng mahabang panahon. At ngayon 30 taon na nakakalipas. 2019 nang magsimula akong mag-research, dahil manual research paano nangyari lahat to. Dito yung shabu, malaki na itulong sa akin dahil mabilis ko nakikita yung mga ginawa nila nakaraan. Kapag hindi ako nakashabu, mahina, mabagal yung dating. Pero kapag tumira ako ng talagang mga 150 ganyan, matagal na yun. Marami na ako na isusulat nun. Yung
magpapahuli sa akin, yung pagmamanipula sa buhay namin para maghirap, para pagkakitaan sa social media, na nakabuo ng isang makabagong teknolohiya. Dito tinadhana nila yung buhay ko, yung protocol sa paggawa. Dahil nasira nila yung pamilya ko, yung buhay ko, hindi nila binigay. Si Manny de la Serna, yung nambaboy ng walang pakundangan sa dating asawa ko sa Rounds Printing Corporation. Pinapakantot niya ng patuwad yung asawa ko, na asawa niya, dahil ang asawa ko wala sa sariling katinuan, dahil sa takot paun sa utang. Kahit ilan pwede, dahil hindi ko alam kung ano yung nasa utak ng asawa ko. Basta yung alam ko lang, yung 1996 nasa utak ng asawa ko dati. 2022 na, sariwa pa rin. Pero ngayon iba na. Si Christy naman, siyempre alam nila yung mga gamot sa pagsira ng kaisipan ng tao. Tsaka dito tinago nila kung paano nila sinisira ang kaisipan ng tao. Tinatago nila yung electric therapy na nasa mga screenshot ko, na pinapalabas nila hydrotherapy. Hindi, electric therapy yun. Sa bansang Thailand, doon nila, Thailand, hindi yun sa Thailand, dito lang yun sa San Dionisio. Dito hindi nyo malolocate, walang makakasolve ng problema. Maski NBI cybercrime, CIDG, wala. Puro lang yan papogi points. Hindi kayang mag-solve yan kung sino ang gumawa, saan nangyari. Hindi nila alam yung pinakatunay ng lokasyon. Dahil dito sa San Dionisio, sa tramo, makikita nyo yung address. Nangyayari yan sa mga paiba-ibang address na yung pinagdadalhan dati ng, parang yung mga kapitbahay ko nagsasabuatan yan dahil alam nila yung asawa ko pag walang pera nagpapagamit yan kung kani-kanino, sa mga kaibigan niya, sa mga kapitbahay ko. Lahat yun paikot, walang pinaligtas dito. Pati magulang ko, tatay ko, kapatid ko. Tagal na nangyari to. Sabi ko, sa nangyari to sa buhay ko, pinatawad ko sila. Ngayon marami silang issue, pinapadaan nila sa e-homily. Yung pagpapatawad ko hindi nila pinaniniwalaan. Ang pinag-uusapan dito, para sabihin ko sa inyo, wala sa pagkatao ko, nasa utak nyong mga marurumi, mga ganit, sa laki ng mga, yung nakita nyong mga kayamanan. Yung mga pari dito ang nakipagkasundo ng partihang hatian sa mga Android developers. Kung sino yung mga pari nakikita nyo nag-i-homily online, sila yung, hindi ko tinalahat ha, Father Sok, pinipinpoint kita, pero nagtitiwala ako sa inyo. Kung saan kayo nadapa, dun kayo babangon. Itataas nyo yung dangal nyong siniraan nyo rin, lilinisin nyo sa matuwid na paraan. Hindi yung sa tinatago nyo sa pagsusuot nyo ng kampito, tinatago nyo yung mga kasalanan nyo sa mga i-homily nyo. Pag hindi nyo ginawa yon, maghuhubad kayo ng kabito nyo. Ikaw rin ganun din, Judge Kirk Kaninyon, magpapala ka buong buhay mo.